No, ako po ang inatasan ngayon na magbigay ng salita ng ating Panginoon. So, bago po yung araw na ito, ilang beses po ako humarap sa salamin. At nag-practice po ako. Kasi siguro mga more than 1 month po yung pasito nung sinabi po ni Pastora na magtuturo po yung mga bawat Bible teachers. So mula po noon, hanggang ngayon, nanginginig pa rin po ako. So dati po, kapag po ino-open ko po sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko, na nagtuturo po ako ng Word of God, lagi po nila ako hinaharot. So ang lagi po nilang sagot sa akin, ay wow, Pastora. So na-offend po ako. Kasi po, sa akin pong sarili, daladala ko po yung paniniwala na walang karapatan ang mga kababaihan na tumapak sa pulpito at magturo ng salita ng Diyos. Ang paniniwala ko po noon na ang head of the family ang kailangan mamuno sa spiritual belief ng isang pamilya. Ngunit, dahil sa kabutihan po ng ating Panginoon, binago at winasak niya po yung paniniwala at paninindigan na meron ako. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 15, verse 16, "You did not choose me, but I chose you. And you appointed..." Sabay-sabay po natin basahin, brothers and sisters. "You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain." Ginising po ni Lord ang aking puso at isipan. Ni-remind po ako ng Panginoon na hindi ikaw ang pumili sa akin, kung hindi ako. Kaya po sa mga nag-iisip ng katulad ko, at I believe, marami dito ang binayayaan ng Panginoon ng talino, ng kagandahan ng boses. Baka hindi lang kapatid, kalabit ang ginagawa sa inyo ng Panginoon, baka hinihila na yung tenga nyo, magpagamit ka na. Amen? So, ang title po ng ating topic ngayong araw ay I Like Me Better with Jesus. So, pakitanong nga po ang inyong mga katabi. Mas gusto mo ba yung sarili mo nung nakay Jesus ka na? Amen. So, ako po kasi, gusto ko yung buhay ko nung napunta po ako kay Jesus. I like me better with Jesus. So, kung gusto ko po sana i-share ang testimony ng aking buhay. Ngunit sabi ng Lord, He reminded me to give Him the glory and to display His power, not by my might and not my ability, but His God's Spirit. So, ang pagtayo ko po sa inyong harapan, mga kapatid, ay isang patunay na ang Panginoon ay buhay sa aking buhay. Amen po ba? So, ang difference between old life and new life. So, siguro po karamihan po sa inyo, naaalala po yung ganitong topic kasi halos madalas po itong itopic sa ating church, ang old life and new life. Siguro ang reason po ni Lord, baka nandun pa rin po tayo sa ating old life. So today, pag-aaralan po ulit natin and i-refresh po natin ang ating mga sarili. Kung nasaan po ba tayo? Kung nasaan yung standing ng buhay natin? Nasa old life pa ba? O nasa new life with Christ na? So number 1 po, ang old life before Christ po ay number 1, separated from God. So the old life represents a state of separation from God characterized by sin. Na kung noon po,
ang buhay natin, hindi natin iniisip na makakagawa tayo ng mga bagay na laban sa ating Panginoon. Amen po ba? Na kapag ang araw-araw po natin buhay, akala natin yun po yung tama. Kasi wala pong nagbabawal sa atin. Wala pong nagpipigil sa atin na ay mali yan. Hindi po natin alam na nasasaktan na natin ang Panginoon nung po nasa old life pa tayo dahil tayo po ay nakaseparate pa kay God. So number 2 ay ang sinful nature. So the old life are prone to sin and are ruled by their own desires and impulses. So bago po natin makakilala ang Panginoong Jesus, hindi po natin ano po tayo nagiging impulsive po tayo. So yung decision natin, dire-diretso lang. So, nung nakakilala na po tayo kay Lord, nag-iiba po yung desire natin, tama po ba? So since tayo pong lahat ay pinanganak na makasalanan, nasa ating nature na po na maging makasalanan po tayo, na makasalanan tayo. So yung mga bagay, balikan po natin yung mga bagay na noon ay nagagawa natin. Ano-ano po ba yun? Nagmamarites. Nangungutang na hindi binabayaran. Ano pa po? Nagda-judge ng tao. At marami pa pong iba. Kahit po hindi natin ito aminin sa ating mga sarili, hindi po natin, siguro, para sa atin, hindi po natin ito nagagawa na, hindi naman ko sinasadya. Yung mga kasalanan po natin na yon, na nagiging unaware po tayo na kasalanan pala. Dahil po sa ating sinful nature. So number 3, ito po maganda po to. Worldly focus. So, nakakalungkot man pong isipin na kahit hanggang ngayon, may point sa buhay natin na nakafocus pa rin tayo sa mundo. The old life is often characterized and focusing on material possessions, which are worldly pleasure and lack of spiritual awareness. So since napakaganda po ng in-offer ng mundo sa atin, yung dati po nating buhay, nakafocus lang po sa mundo. Amen po ba? So today po, I'm 34 years old. To God be the glory. Salamat po. But 20 years past, mga kapatid, nahirapan ako mabuhay. Nahirapan ako mag-adjust. Masyado po naging confused yung isip ko kung anong tama at mali. Siguro hindi po aware yung family ko sa ganun kasi nakikita nila ako ng tikas-tikas ng ulo ko, ang tatag ko. Pero sa totoo po, confused po ako sa lahat ng bagay. Dahil maaga po ako nawalan ng nanay. But I'm very grateful na yung pinalit ng Lord na nanay sa amin, siya po yung nag-fulfill, hindi lang po sa amin, pati na rin po sa aking mga anak. So, nung 20 years past po, marami po sa akin na inuuna ko yung mga worldly focus. Masyado po akong focus sa mundo. Gusto ko ganyan kasi ginagawa nung kaibigan ko. Daddy, bili mo ako niyan kasi meron yung kaibigan ko. Masyado po tayong naiinggit. Masyado po ako naiinggit kung ano yung meron yung mga nakikita kong kasama. Kung ano yung uso, susunod ka.
kung ano yung mukhang masaya, mukhang fun, ng mga kasama at kaibigan, doon tayo. This is a reminder sa mga kabataan. Sa mga kabataan na, dahil ako nagdaan din ako sa edad nyo, huwag kayong mag-focus sa kayang ibigay ng mundo. Nagdaan din ako dyan. Napakaswerte nyo. Nasa 18 pataas, na nakilala nyo ang Panginoon ng mas maaga. Kaya itong moment ng life nyo, gamitin nyo ito habang may oras pa. Alam naman po natin, mga kabataan, na malapit nang dumating ang Panginoon. Tama ba? Huwag natin i-focus ang sarili natin sa mundo. Kasi marami po ako napapansin, nagbamasid-masid din po ako. Masarap mabuhay sa mundo, mga kabataan. Tama yun, hindi ko kayo masisisi. Pero dahil nandyan kayo, nakaupo kayo dyan, tinuturuan kayo ng sapat ng mga Bible teachers, ng ating mga pastor. Sundin natin. Dahil mas masarap maglingkod sa Panginoon kaysa sa mundo, mga kabataan. So number 4 po ay focus on self. Old life is often characterized on personal desires, ambitions, and unworldly pleasure rather than God's will. Hindi po masamang mangarap. Alam ko po yung old self po natin, punong-puno po ng pangarap yan. Kasi po nagdaan din po kami dyan. Ngunit, tatanong ko po sa inyo, hindi pa po tayo nakakilala kay Jesus, ano po yung priority natin sa buhay nung hindi pa po tayo nakakilala? Ano po yung number 1 priority natin, yung goal natin sa buhay? Ano po? Correct po. Pagyaman. Noon po ay nakafocus lang tayo sa ating sarili. Bakit gusto niyo yumaman? Para ma-impress yung iba, hindi po ba? Para hindi kayo madiktahan ng iba. Para hindi kayo maliitin ng iba, hindi kayo ituring sa ilalim. Tama po ba? So ano po ang namumuno sa atin noon? Hindi po ba ang laman? Dahil ang priority po natin, nung tayo ay hindi pa nakakilala si Jesus, kay Jesus ay pera. Kailangan yun yung unang makuha natin. Mula bata tayo, nangangarap tayo na yumaman. Makagraduate tayo, pinapangarap natin magkaroon ng magandang trabaho para magkapera. Marami po sa atin ay hindi nakamit yun. Bakit? Kasi nung sa old life po natin, nung hindi pa po tayo nakakilala si Jesus, alam po natin sa sarili natin na wala pong direksyon yung buhay natin dahil wala si Jesus. Kaya hindi natin nakuha yung goal natin dahil hindi natin sinama si Jesus sa buhay natin. So bilang po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na makilala siya. Tayo po ngayon ay nasa new life in Christ. Masaya po ba tayo na nakilala natin si Jesus? So, ang number 1 po is, paki-flash po. Yan, thank you. So, new life in Christ. So, number 1, relationship with God. Kumusta po ang mga relasyon natin sa ating Panginoon? Healthy pa rin po ba? So, kasi po marami po sa atin nagiging busy ngayon, ano? Busy sa negosyo, busy sa pag-aaral,
busy sa maraming bagay. Ngunit, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, sa gabay ng ating Holy Spirit sa buhay natin, kailangan po mag-thank you po tayo every day kasi yung relasyon natin sa Lord ay nagiging healthy. Dati sa old life natin, bago tayo tumanggap kay Jesus, ang relationship natin sa mundo lang. Tama po ba? Nasa boyfriend lang, nasa girlfriend lang, nasa kaibigan lang. Wala tayong relasyon kay God. But since pinatawad po tayo ng ating Panginoon, ang relasyon po natin, nagkaroon po tayo ng communication sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng relationship with God. Ngunit mga kapatid, ito po ay isang reminder sa ating lahat. Kung tayo po ay totoong may relasyon sa ating Panginoon, dapat po ay nakikita po ito sa ating mga pananalita. Hindi lang po sa standing ng buhay natin. Sa nakamit natin, sa mga napagtagumpayan natin. Kasi some of us are succeeding in life, succeeding in career. Pero kumusta po yung standing ng relationship natin kay Lord? Kasi, alam mo, sa sarili mo, may relasyon ako kay Lord eh. Pero ano po yung standing ng relationship nyo? Kasi baka sa sobrang pagka-busy po natin, akala pa rin natin, meron pa rin po tayong communication sa ating Panginoon. Dahil okay po yung buhay natin, masaya tayo, wala tayong nagiging problema. Feeling blessed po tayo every day. Pero yung paglilingkod po ba natin kay Lord, nandun pa rin po ba kung paano tayo humingi sa Kanya nung meron tayo? Lagi po natin sisiyasatin ang ating mga puso. Na kung hindi dahil sa ating Panginoon, yung buhay natin ay nandun pa rin tayo sa ating old life. Kailangan lagi po natin sisiyasatin sa ating mga sarili, yung relasyon natin sa ating Panginoon. Na ang mundo, maraming kayang ibigay, mga kapatid. Ngunit ang mundo, hindi kayang ibigay ang ating Panginoon. So number 2 po, spiritual transformation. The Holy Spirit empowers believers to live a life that reflects God's character, marked by love, joy, peace, and other spiritual fruits. Na kung dati, nung nasa old life pa po tayo, ang kaya lang natin bigyan ng love ay yung mga taong nagmamahal lang sa atin. Amen po ba? Pero ngayon, dahil spiritually transformed na po tayo, natutunan po natin at ginaid po tayo ng banal na spirito na magmahal pati sa mga gumagawa sa atin ng mali. Kaya lang minsan mga kapatid, tayo po ay mag-iingat. Dahil marami po sa atin na mahilig po mag-post sa Facebook. Na kapag po nakaka-experience ng sama ng loob, magpo-post po agad sa Facebook. At kung minsan maghahanap po ng Bible verse. Hanap ng Bible verse. Tapos ipopost ko sa Facebook. Kaya lang ang nakita, Exodus chapter 23, verse 22. I will be an enemy to your enemies. Epin knows. So ang prayer po natin, biglang naligaw, ano? Hindi na po tungkol sa love. Hindi na po tungkol sa love your enemy. Kundi revenge na po. Kaya po mga kapatid, before you decide, before you post, consult God. So number 3 po is new desires and priorities.
Tayo mga believers, ang priority natin ngayon ay i-please si God and to serve others and live according to His purpose. So sa mga hindi pa po masyadong ganun kalalim, yung paninindigan nila kay Lord, iisipin po ninyo, bakit kailangan i-please ang Panginoon? Mga kapatid, the moment you accept God in your life, that's the number one na rule na kailangan mong gawin, ay i-please ang ating Panginoon. Dahil without Him, wala tayong fulfillment na makukuha sa ating buhay. Lahat ng mga desires natin, lahat ng laman ng puso natin, si Lord lang ang lahat ng nakakaalam niyan. So kung ngayon po, dahil nasa new life na po tayo, ang mga puso po natin, si Lord ang inuuna natin tanungin, hindi po ba? Lord, para sa akin ba to? Lord, bigyan mo nga ako ng 1% na pag-asa. May narinig po kasi akong ganun eh. Ang sabi niya, Lord, may hinihiling po kasi itong tao na to, no? So sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng 1% na pag-asa para ituloy yung desire ng puso ko. Na kung yung 99% daw po na kawalan ng pag-asa, yung 1% pa rin na yun, nasa Panginoon, na yun ang pipiliin niya dahil yun ang 1% na binigay ng Lord. So sa bawat hakbang po natin sa ating buhay, bigyan man tayo ng ilang porsyento ng Panginoon, magtagumpay man po tayo o hindi, hindi po ba meron po tayong peace o sapat po sa pakiramdam natin kahit yung hiniling po natin, kahit yung desire natin ay hindi natin nakuha. Kasi nasa atin po ang Lord. Binibigyan po tayo niya ng peace sa puso natin. Madali po natin matanggap yung mga bagay na kahit gustong-gusto po natin makuha, hindi po binigay ng Lord. Ngunit, ang dali po natin makamove on, tama po ba? So dahil po tayo ay binago ng ating Panginoon. So basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So sa ating pong mga Kristiyano, ang nagbigay po ng malaking impact sa ating mga Gentiles or mga Hentil ay si Apostle Paul. Familiar po ba tayo kay Apostle Paul? So nabasa na po ba natin ang letters ni Paul? So siya po yung nagbigay ng malaking impact sa ating mga Kristiyano. Dahil before po nung hindi pa siya si Paul, siya po ay ang pangalan po niya ay Saul. So si Saul po ay kilala po sa pagper-persecute ng mga followers ni Jesus. So tinatawag po siyang zealous. Isa po si Paul na murderer. Kasi parang hinahunting po niya yung mga followers ni Christ. Kaya ko po ito nasabi na pinakamalaking impact sa mga Kristiyano, yung buhay ni Paul. Dahil from the moment na kinausap siya ng Panginoon, yung from murderer to follower, yung po yung instant na pagfa-follow kay Lord. Si Paul. So again po sa mga kabataan, alam ko maraming pressure sa buhay nyo. Marami kayong bagay na gusto pang makamit.
Bibigyan ko lang po kayo ng isang example ng isang kabataan na kahit anong pressure, na kahit anong busy sa school, yung paglilingkod niya kay Lord, binibigyan pa rin niya ng time at hindi siya nawawalan ng time. Nasaan po si Sister Jamie Castle? Sa likod po. So, hindi ko kayo kino-compare mga kabataan kung ano yung kayang gawin ni Sister Jamie. Pero, may isang tao sa church at hindi lang siya, I believe, na nakagawa ng ganung bagay. Kaya please mga kabataan, si Pastora, hindi laging bata. At hindi rin namin laging kaya ng mga Bible teachers at ibang pastor. Yung pinapasok sa heart nyo, mga kabataan, please listen to God. Kasi kayo, totoo po yung sayings na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngunit sa atin, ang kabataan ay pag-asa ng church. Dahil kung walang susunod dito, na walang tatayo dito, at walang makikinig sa Diyos, yung church natin maglalaho. Kung tayo ay patuloy pa rin na uupo sa ating mga upuan. Ano mang edad nyo, bata man kayo, matanda kayo, lahat po tayo pwedeng maglingkod sa ating Panginoon. Amen po? So this life, hindi ko po alam kung paano explain, but I like myself better with Jesus. Sana po kayo ganun din. Dahil hindi, siguro para sa inyo, wala naman nagawang kasalanan yan nung kabataan yan Marami po. Hindi lang po to the extent na yung sa drugs, sa namatay, yung mga pagmamamatay tao, yung mga ganun. Hindi naman po ganun. Kailangan for me, sobrang bigat. At sobrang for me, ay sobrang lala. To the point na kinwestiyon ko po yung sarili ko, kung tama ba na tumayo ako dito sa harap nyo. At isa pa po sa isang factor ay hindi naman po ako magaling. Kahit po ako, nalilito pa rin ako kung ano sinasabi ko sa inyo ngayong sa harap nyo. Kasi po yung mga sinulat ko dito, para pong walang nasunod Parang nalilito po ako. So dahil po sa power ng ating Panginoon, I believe, kung ano po yung mga sinasabi ko, hindi po ako yon. Si Lord po yon. And thank you so much, Panginoon. Ayun na nga po, nawala na po. So kagaya po ni Paul, yung old self or yung old life na iniwan natin, ngunit meron pa rin pong marka. At kadalasan ito yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging fully committed sa ating Lord. Amen po ba? Meron pa rin po tayo mga dala-dala, mga skeleton in the closet. Meron pa rin po ba? Yung po yung humihila sa atin na akala natin na hindi ako karapat-dapat dyan, wala naman akong galing dyan. Kasi hanggang ngayon, binibit-bit pa rin po natin yung old self po natin. Binigyan po tayo ng Lord ng chance na binigyan po tayo ng panibagong buhay kasama siya. Iwanan na po natin yung old self natin. Yes, babalik po sa ating mga isipan yung mga maling nagawa natin. Ipapasok pa rin ng kalaban sa mga isip at sa mga tenga natin yung mga dati natin nagawa. Ngunit mga kapatid, pakinggan po natin ang ating Panginoon dahil dito siya nangungusap sa puso natin, hindi po sa ating mga tenga. Amen po? Kasi po mga kapatid, lagi tayong pinipili ng ating Panginoon. Kaya this time, siya naman po ang piliin natin. Amen po ba?
So basahin po natin ang Ephesians chapter 1 verse 4. Okay. So, iaano ko na lang po. He chose us even before the foundations of the world. Bago po tayo pinanganak, si Lord pinili na po tayo, but most of the time, ginagawa po natin dahilan ang ating mga circumstances sa ating mga buhay. Para hindi po natin siya mapili. Busy ako, sa linggo na lang ako a-attend. Busy ako every Wednesday, meron kaming lakad ng mga kaibigan namin. Di pa ako naglilinis, di pa ako nagluluto yung mga anak ko. Yung po ay one of the circumstances, kaya hindi tayo maka-fully committed sa ating mga Panginoon. Ginagawa po natin excuse. Yung buhay natin ngayon, na hindi natin, na nakakalimutan na natin, na kaya meron tayo ngayong buhay na masaya, buhay na kontento ay dahil sa ating Panginoon. Ginagamit natin yung mga excuses, ang dami-dami nating excuses. Kasi mga kapatid, kung mapapansin nyo, ilan po ba nanonood dito tuwing Wednesday and Friday? Napaka-konti lang po mga kapatid. Ito po mga kapatid, ang ginagawa po ng ating church, para po sa atin, ay hindi lang po para matuto tayo, but to feed our Holy Spirit. Kaya po, sa point po ng buhay natin, every day mga kapatid, make sure na you read the Bible. Dahil hindi lang po tayo nagiging knowledgeable, kundi binubusog pa natin ang ating banal na spirito na pinagkaloob ng ating Panginoon. So isingit po natin sa ating mga prayers na, Lord, please guide me by the Holy Spirit. So whatever circumstances I face, I choose you every day. So Lord, I will like myself better with you, Jesus. Amen. So let's pray po. Marami pong salamat. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Lord, teach me how to choose you every day, Panginoon. Na hindi lang po, Panginoon, maging salita na I like you, na I like me better with Jesus, Panginoon, kundi ito po, Panginoon, ay isa buhay namin, isa puso namin, at makatulong kami sa mga kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng pagmamahal mo, O Lord. Lord, wala man akong karapatan na tumayo sa inyong harapan ngayon. Panginoon, I believe na marami pa, Panginoon, ang darating na karapat-dapat, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord. Lord, hindi man ako karapat-dapat, ngunit Ikaw, Panginoon, ang pumili sa akin upang ako ngayon, Panginoon, ay nasa harap mo. Lord, sa mga nakarinig ng salita mo, dalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang humawak sa kanilang puso, Panginoon. Na sa ganon, Panginoon, Ikaw ang piliin namin sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kami po ay pag-ingatan mo lagi. Ilayo mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Cover us with your precious blood, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.